Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait, kaagapay ng serbisyong OFW. Serbisyong OFW! Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago, Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Magandang umaga Pilipinas at magandang araw sa buong mundo. Ito po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Cuyo Caloicao Jr. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras ng mga napapanahong impormasyon at makabuluhang payo para sa ating mga overseas Filipino workers. At siyempre po laging kasama, kaakibat ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambayan. Lagi po natin dinudugtong yan para hindi makalimutan, para walang abandonment of families. At siyempre po, narito po ating kaagapay at katandem kapag po episode na pang Lunes, mismong kaagapay ng ating mga OFWs, Pastor Joe Piazon. Good morning po, Pastor Joe. Magandang araw, Atty. Cao, at sa lahat po ng ating mga listeners at viewers sa ating programa. Abay, ito po si Pastor Joe. May 1 ngayon, Atty. Cao, birthday ko po. Happy birthday, Pastor Joe. Hindi tayo makatanggi sa broadcast kasi paglilingkod natin to sa lahat po ng nanay na nagsilang ng May 1. Congratulations po sa inyo. Palagay ko mga labor worker yan. O di naman kaya mga advocate yan ng labor. Nagtatanggol, local man o abroad. Magandang araw po. At salamat po sa inyong pagsama sa amin sa oras pong ito, sa araw pong ito ng May 1, araw ng Lunes. At ang iba'y dahil long weekend to, Atty. Cao, di ba? Friday o Saturday, Sunday, Monday. So, sana mag-enjoy po kayo sa inyong kinalalagyan. Saan man po kayo naroon. Good morning po. Ako po, Pastor Joe, malinaw po sa aking pananaw. Divinely pre-arranged po ng ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi po, puso niya sa mga manggagawa, minarapat ng Panginoon Diyos, mapanganak kayo sa araw ng paggawa, Labor Day. Amen, amen. Happy birthday po muli sa inyo, Pastor Joe. Narinig din ang serbisyong OFW sa Pinoy Connection, ang ating YouTube channel, 702 DZAS FEBC Radio TV, at ating Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio. At syempre po yung ating roll call, hindi po natin makakalimutan yan. Bakit tayo nag-roll call? Dapat lang naman po sapagkat nakakalat po sa buong planetang Earth, sa buong sandaigdigan, ang ating mga pinakamamahal na mga OFWs. 222 po na mga bansa, 195 po ang mga bansa, member states, member countries ng United Nations. Pero kapag sinama po ang mga territories na nandun din po ang ating mga kababayang OFWs, 222 po yan, At siyempre po, dito naman sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. 7,641 ang mga isla po tayo. 17 regions, 81 provinces, 1,489 na mga municipalities, 145 na mga lungsod, at 42,046 na mga barangays. Takosan po talaga namang nakakalat at nakaabang ang ating mga taga-subaybay, taga-panood, taga-pakinig at mga kaagapay. Pastor Joe, one more time. Yes po, maghahatid po kami mga kaagapay ng mga balita, talakayang gagabay sa inyong pangingibang bansa. Kaya samahan niyo po kami maglilingkod sa ating mga kababayan Pinoy sa ibayong dagat at syempre ang kanilang pinakamamahal na pamilya. Dito lamang po yan sa Serbisyong OFW FEBC Radio TV. Syempre, kami miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Umayos kayo! Mga batas at atas kaugnay sa pagiging OFW. Umayos kayo!
At siyempre po, ang ating episode na pang-Lunes, po, by the way, ang ating pong paglilingkod, isang linggong singkad. Araw-araw po meron tayong episode, po, at siyempre po, iba't ibang pamaraan ng paglilingkod sa ating mga kababayang mga OFWs and their families, of course, their beloved families, respective families, dapat po binibigyan din po natin yung talagang legal at tunay na pamilya, Pastor Joe, di po ba? Siyempre po, ito pong Panlunes ay umayos kayo. Bagamat siyempre po, hinahaluan niya ng lambing, bagay na bagay naman ni Pastor Rene Ponsoy. Pero kantohanan po, atas po ito at utos ng batas, mandato po. Nakalagay po sa ating 1987 Philippine Constitution ng ating saligang batas sa Article 13 Section 3. Ito po, the state shall afford full protection to labor, whether local or overseas, whether organized or unorganized, and the state shall promote full employment. Tindi, paso dyan. The state shall promote full employment. Pero habang wala pa pong full employment na yan, siyempre po, meron munang overseas employment, and the state shall promote equality of employment opportunities for all. Yan po, para malagay po tayo sa ayos. At ang unang mag-aayos po sa atin, pangunahin ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siyempre po, pangunahin din sa magitan ng kanyang salita na ating pagbubulay-bulayan hango sa ang salita ng Diyos. Sulat sa mga taga-Kolosas, Kabanatang 3, Talatang 23. Ano man ang inyong gawin, gawin niyo ito ng buong puso na para sa Panginoon at hindi para sa mga tao. Pastor Joe, yung English version po natin. Colossus chapter 3:23 mula po sa New Living Translation. Work diligently or willingly at whatever you do, as though you are working for the Lord rather than for people. Alam niyo, itong salita na ito ng Diyos, Attorney Kao, napaka very timely ito, sapagkat lalo na sila'y mag-abroad at lalo na sila'y nasa abroad na. So alin man doon, alin ka man, maaaring kayo pa-abroad pa lang at nasa abroad na, baunin niyo po ito, o gamitin niyo po itong salita ng Diyos na ito. Kalimitan kung bakit may mga discouragement based on my talking to OFW, yung mga na-repatriate. Kalimitan mga attitude problem, Attorney Kao, yung mga ugali na hampas lang ng kaunti, yung bagang dampi doon sa balikat ay minamaltrato na sila, kundi naman kaya napagsalitaan lang ng mga salita na di naman degrading sa ating pagkatao, madaling magtampo. Ayan. So when you work abroad, see to it that you have a conditioned mind na ni-ready. Kaya bahagi po dapat ng pidos, anumang pagtuturo na gagawin sa DFW na ilalapat nila, ay dapat maituro yung kondisyon ng isip din at puso, sapagkat maraming cases po na problema lang sa isip at puso ng mga OFW at maging ng employer. Ngayon, ang sabi ng salita ng Diyos, ano man ang gagawin niyo. So you start your day with doing things as if you do it to the Lord, not unto man. Paano gagawin yon? Laging nakalagay sa ating isip na kaya hindi lang yung para sumweldo, bagamat yun ang pangunahin dahilan kung bakit tayo nagpunta. Kasi hindi ka naman magtatrabaho sa labas kung may oportunidad dito sa Pilipinas. Di ba, Attorney Kao? Kaya ka lumalabas Ngayon, sa paglabas, maraming challenges. At doon sa challenges na yun, dapat i-condition mo sarili mo, puso mo, isip na gagawin ko ang lahat, not just for money, but as if I do it to the Lord, not unto man. Kaya pag yun ay nakalatag sa puso at isip mo, yung pangungutya, yung minsan ay hindi mo gustong kondisyon, sitwasyon, malilesen ang ibang bagay na hindi naman, wala namang kinalaman sa kontrata. Ano po? So, yun po ang aking encouragement sa ating mga kababayan. Lahat ng gagawin natin hindi lamang sa tao,
Hindi lamang para sa pera, kundi dahil sa Panginoon. Kasi mahal mo ang pamilya mo. Mahal mo ang iyong bansa. Mahal mo ang iyong sarili. Mahal mo ang iyong kababayan. Kaya gagawin ko ito alang-alang sa Panginoon. Yun po, Attorney Ka, ang aking Apo. May 1 reflection. Napakaganda. Napakaganda po. Napakaganda. At purihin ng Panginoon po sa kanyang salita. Actually po, may karugtong ito eh. Ang karugtong nito, if I recall it correctly, ang susunod na sentence dito, susunod na talata rito, ang sabi, it is the Lord Jesus Christ you are serving. Although sinabi na po rito na para sa Panginoon at hindi para sa tao ang inyong paglilingkod, Pero may karugtong, it is the Lord Jesus Christ you are serving. Gumagaan po. Sabi nga ni Pastor Joe kanina, kapag po maliwanag sa atin yan, no matter how difficult, sometimes we have difficult superiors. Sometimes you have difficult foremen, supervisors, difficult junior managers, difficult senior managers, difficult vice presidents, difficult president. Kumisan ganun po. Kumisan sa church naman, sometimes we have difficult pastors, difficult church council chairpersons, kaya lang kapag maliwanag po sa atin, o kaya difficult Bible study leaders, kaya lang mo po, kapag maliwanag po sa atin, that we are actually serving the Lord Jesus Christ and not human masters, gumagaan po. At lalo po tayong na-inspire, magkakaroon ng anointing mula sa ating Panginoon. Tamang-tama naman sa araw ng paggawa, tamang-tama sa Labor Day. Hindi na po labor ang pakiramdam ninyo, work, o kaya ministry, o kaya mission, o kaya vocation, profession, yan na ang ating pakiramdam, gumagaan po. Pastor Joe, kayo na po ang concluding prayer. Maganda po yung binanggit nyo, Hindi na siya nagiging labor sa'yo, kundi nagiging bilang isang empleyado, nagiging mabuti kang modelo. Kaya nga ang ating mga seafarer, Attorney Ka, diyan nakikilala. Yung magandang work ethics, at saka yung ugali, at saka smiling face. So lahat ng yan, kapag ang bagay ay ginagawa mo, hindi na nga nagiging trabaho, Attorney Ka, nag-enjoy ka. Because your heart is okay, your mind is okay, condition ng iyong pagkatao. That's why work is not a work anymore. Kundi ito'y nagiging parang, Attorney Ka, yung basketballista eh. They are enjoying while working, pero sa kanila, they're enjoying doing the basketball at maraming humahanga sa kanila. Hindi na trabaho sa kanila, parang buhay. Yun ang kanilang, nag-i-enjoy sila. So, I believe ganun din sa employment abroad, sa overseas. Kaya manalangin po tayo, nabigyan tayo ng Panginoon ng ganung attitude. Gawin natin ang ayon sa kalooban. Father, we come to you because we know that you are the Lord. Even yung aming work, it is you who gave this work to us. And we should enjoy it kasi alam namin, Panginoon, this is from you. This is the way you blessed us with your blessings that make us rich. Kasi ito'y binigay mo sa amin para ma-enjoy at kasama ang ating mga pamilya. Tulungan niyong laging ganito ang aming attitude as we start this day. May 1, Panginoon, ang aming mga ugali, ayusin niyo sa araw-araw upang tumagal kami doon sa nais mong ipagawa sa amin because work is a blessing from you. Maraming salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Amen at amen. Pastor Joe, baka meron po kayong mga updates dyan on the GFM front. Kapitbahay po kayo ng bahay ng mga OFWs. Ano rin po ang mga updates natin sa Department of Migrant Workers? Opo, Attorney Ka, last Wednesday, dumalo tayo doon sa press con. Alam natin itong nangyayari sa Sudan. Siyempre, ayaw nating magpakampante. Kaya nung pagdalo natin ng press conference ay doon sa RTD press con na mula doon sa press con na yun, nakita natin ang
utos ng ating Pangulo na talagang asikasuhin yung mga OFW. Ang pinag-uusapan pala nasa 400 or more than 400 ang ayon sa DFA po. At doon sa unang pahayag kasi nila nasa 725 katao o OFW ang kumontak na sa kanila. That day, Wednesday, Attorney Ka, Wednesday. Ngayon, siyempre, Monday na po ngayon. So malamang, mas marami na po. 327 ang nag-request for repatriation. Parang less than half pa lang, Attorney Ka. Yung nag-request, ang total, 400. Pero ang kumontak pa lang, 724. Parang naalala ko tuloy itong SIM card registration. Di ba? Kung hindi magbibigay ng deadline, at na-extend pa yung SIM card registration. Kaya parang nagpa-relax ulit yung ating mga kababayan. But in the case of Sudan, OFW, abay, wag na ho kayong magpa-relax. Please join with the government kung ano ang effort pong ginagawa. So, at ayon kay Secretary to Soped Attorney Cao ay magbibigay ng $200, parang katumbas ng 10,000 pesos para sa mga uuwing mga OFW. At instruction din ng ating Pangulo, wag na hong piliin. Basta nagsasalita daw ng Tagalog, Bisaya, Ilocano, Kapampangan. Oo nga naman. Natawa nga ako. Ang tunog Pinoy at tunog Pinay. Alam natin yun. Sige po. Maganda yan. Kahit pa nag-i-English yan, pero English-Bisaya, pasensya na kayo sa kagaya ko. Sa Bisaya. Pauwiin niyo po, yun ang instruction ng Pangulo. At yun din naman ang sinabi ng ating Secretary Tutsople. At 72 hours ceasefire. Ang sabi, sasamantalahin. So, yung development na yan, siyempre marami pang pwedeng mangyari. Pero ang kagandahan niya na inaasikaso agad ng ating bansa ang pag-uwi ng ating mga overseas Filipino workers. Ang nagustuhan ko pa, Attorney Cao, yung pagkakaroon ng titingnan nila kung paano while in Egypt that time, pupunta yata ng Egypt, Wednesday night. Pupunta yata ng Egypt mismo si Secretary Susan Ople kasama si Yusek Hans Leo Carda, no? Wow. Tama po. So, i-arrange nila kung paano magkaroon ng matching temporary employment sa Saudi Arabia. Yun ang pinag-uusapan. Diyan sa Pingyam. Then bibigyan din ng financial aid. I hope na bigyan na yung mga umuwi. Yung mga umuwi na bibigyan din ang pamilya ng financial assistance. Bagamat hindi binanggit how much, pero tiyak ay bibigyan din sila ng kanila. Kung wala daw damit, ayon nga kay Secretary, bibigyan kayo ng damit. Bigyan kayo ng, bukod yung 10,000, sasagutin pa yung mga bagay na huwag kayong mag-alala daw ayon sa kanya sa pag-uwi. So, yun po ang mga balita natin sa nangyaring yan sa Sudan. I hope makauwi ang mas marami. Kung kayo naman hindi nakauwi, baka naman sana nasa safe kayong kalalagayan. So, yun po ang ating ilang mga, at ang OWA, Attorney Cao, pinasusunod din. I think I think Thursday, Thursday pinasusunod sila. So Wednesday, Thursday kasunod naman sila Admin Arnel Ignacio at ilang mga nurses para sa pangangailangang medikal ng ating mga kababayan. That's the update, Attorney Cao, nung mga nakakaraan. At saka hindi po pwedeng biru-biruin kasi yan, Paso John, no? Kasi civil war yan. Civil strife nga, no? Ang naglalabanan dyan yung regular armed forces, regular military, at saka merong isang reactionary force dalawang generals pareho siguro mataas ang pride, hindi magkaintindihan. Magkakalahi, magkakababayan, nagpapatayan, Paso John, no? Power struggle between two contending factions in the military, and it is affecting not only their own countrymen, but even migrant workers, and probably even tourists over there in Sudan. Di ba nahati na nga yung Sudan Kumiwala yung South Sudan. Natira yan. Eto, naglalaban na naman. Baka mahati rin ngayon yung natitirang bahagi na yan ng Sudan. Pero mga kababayan, huwag po ninyong bibiruin. May window na May open window
para po kayo maka-uwi, ano? At mismong sumasalubong sa inyo ang DMW Secretary Susan Ople. Nakita ko yung litrato Pasodyo eh. Parang mangyak-ngyak eh. I think that is compassion. That is genuine compassion on the part of our new DMW Secretary. Ano? At napakaganda naman. Sige po, Pasodyo. Meron po bang mga ilang updates pa po kayo dyan? Ilan pa nasa nakita natin na ayon sa kanyang pahayag, ang DFA will take the lead. Yan ang binabanggit niya on the repatriation ng ating mga kababayan. Or syempre, normal naman yun, Atty. Cao, na yung one country approach, di ba, DFA o yung ambassador, ang ating ang tagapanguna sa isang bansa. At syempre, assisted or coordinated by the Secretary Tutsopla, yung departamento at yung kanyang attached sa agency na OWA, abay magtulong-tulong po tayo para po sa ikagagaling ng ating mga kababayan. Huwag na ho kayong magpasaway, pasensya na po kayo yung salita yan. Huwag na ho kayong magpasaway, umuwi na po yung halimbawa, yung hindi pa nakakauwi, para po sa kapanatagan, hindi na lamang po ng pamahalaan, kundi mismo ng inyong pamilya na nasa Pilipinas. Yun po At saka nakita ko nabasa ko yung mga political commentaries, yung magaling sa geopolitics, mukha pong it's not going to get better. The situation in Sudan is not going to get better. It's going to get worse, probably even worse. Not the situation currently right now. So umuwi na po kayo mga kababayan. Umuwi na po kayo. Tsaka walang internet daw ngayon doon, Pasodyo eh. Walang communication eh. Walang communication. Total shutdown ng internet doon. Kaya umuwi na po kayo. At kitang-kita natin, Pasodyo. By the way, ang gagawin po natin ngayon, meron tayong ilang talakayan, yung mga ilang bagay na dapat malaman ng ating mga prospective, lalo rin mga prospective, yung bago pa lamang na mag-OFWs, tatalakayin po natin. Actually, halos natapos na natin yung talakayang seryoso tungkol sa Republic Act 11641, the new Department of Migrant Workers Act. Nasa mga organizational administrative matters, administrative provisions na lamang po tayo. Ang totoo nga po, ang natitirang talakay na lang yung Transition Committee. Ang Transition Committee na yan po naman, halos eto na, umaandar na. Yun naman po implementing rules and regulations, ang sabi naman po ng batas, within 75 days from the enactment and promulgation of the law, the new law, dapat po lumabas na yan. Hinihintay po natin kasalukuyan. Ito po, kitang-kita natin, umaandar ngayon, Pasodyo, yung Transition Committee. Siyempre, yung ating bagong DMW Secretary, yung Undersecretary of the Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs, DFA pa yan, sa pamagitan ni, magaling din to Yusek Ed De Vega, at saka yung dating administrator ng POEA, Director dati ng ILAB ng DOLE, Director of the National Reintegration Center for OFWs ng OWA, the Director of the National Maritime Polytechnic of DOLE, and the Director of the Office of the Social Welfare Attaché of the DSWD. So mukhang andar na po yan. So basically we can say we have already covered the entire 30 sections. Natapos po namin ni Pasodyo ang talakayang seryoso tungkol po sa bagong batas na yan, Republic Act 11641. Pasa po kami na natuto po kayo. Sabay-sabay po tayo natuto rito. Dahil bagong batas po ito, pinag-aralan mo, hinimay-himay po natin, sabay-sabay po tayong natuto. At sa araw po nito ng Labor Day, mga kaagapay, ang ating pong bibigyang pansin, bibigyang diin. Ito po kabisado ni Pastor Joe Piazzo, ito based on the ground experiences. Mga ilang bagay po, mga ilang bagay po sa pagiging OFW, how to become an overseas Filipino worker. Yung pong ilang mga step by step paso nyo. Kayo na po ang tumalakay dito ng todo. Sige po. Opo, maraming salamat, Atty. Cao. Maganda parang yung closure ng ating discussion. Maganda po. Tapos ito ang start naman, tama-tama, May 1 din. Masimula. Lalo na doon sa mga
nag-a-apply na mga kaagapay. Pakinggan niyo po yung talakayang ito dahil ngayong araw po para sa mga kababayan nating nagnanais. Naku, habang nagnanais kayo at si Attorney Cow ay nagkakape, kailangan alam niyo po ito. Basic naman po ito, napaka-basic naman ito, lalo na kung ikaw ay ex-abroad. Pero doon sa mga first, abay hindi po ito madali sapagkat sa kanila, kumbaga wala silang ka-idea kung paano ba ang mag-apply bilang isang OFW. Kaya ito, ano ba ang mga kakailanganin at paghahandaan, mga requirements o mga step-by-steps process para maging isang OFW. Yun po ang title. How to become an overseas Filipino worker. Ayon po yan ang ating source ay jobstreet.com. Ayan, narito po ang una. Siyempre, meron na ho tayong i-correct lang, Attorney Cow, kasi ito, may yung mga step-by-step, wala naman talagang yung 1 to 10. Kumbaga yan ay walang guide lang. Step. Guide lang po ito namin kapag kayo'y lalabas ng bansa. So narito ayon sa ating guide, una, get your PEOS certificate. Ayan. So ayon po dito sa source natin. Attorney Cow, actually, kagaya na sabi ko, guide lang po ito. Pero inunan niya rito yung PEOS online o PEOS certificate. Ang PEOS po, ang ibig sabihin niyan ay Pre-Employment Orientation Seminar. Dahil mag-a-abroad ka, magse-seminar ka. Ayan. Pero bago po mangyari yan, Attorney Cow, may in-between. Bago ka mag-PEOS. Okay, unang-una. Number 1, yung e-registration. Hindi ko na ho isasama, Attorney Cow, dyan yung pagkuha ng passport, yung pagkuha ng passport mo at yung pagkuha ng NBI, pagkuha ng kung ano-ano. Ito, pinag-uusapan na natin yung magsasubmit ka na ng dokumento sa POA. Ito na po yun. Nagko-comply ka na ng requirements sa DMW. Okay, so get your e-registration. Diyan, magaling ang GFM, Attorney Cow, sapagkat pinaglilingkod yan ng GFM, libreng e-registration copy. Online po yan. Ito po, Attorney Cow, yung ating pinapangarap noon na magkaroon ng database ang lahat ng umaalis. Sana ito na nga yung kabuuan na, yung malaking bulk ng data na pagsasama-samahin para anywhere in the world, saan man sila mapunta, we can trace our overseas Filipino workers saan mang panig ng mundo dito sa e-registration. Para bang nagre-rehistro ka dito kasi ikaw ay nag-a-apply pa abroad. Ayan. So, e-registration. Kapag ikaw ay nag-e-registration na, ayan, sunod-sunod na yung ibang mga proseso. Ang binabanggit nga dito, Attorney Cow, doon sa pangalawa actually, isasubmit daw yung mga work requirements. Actually, itong lahat ng ito sa agency ginagawa dahil ikaw ay lalabas ng bansa, dapat lalabas ka na mayroong ahensyang magdi-deploy sa iyo. Isa sa mga proseso ng pag-alis na legal. Walang iba kundi ang pagdaan sa mga rehistrado, may job order na ahensya. Yan, sinusunod natin, Attorney Cow, yan kasi tataka sila. Bakit hindi pa ako nakakalis 1 taon na? Lisensyado nga. Wala namang job order. Kaya hindi makaalis-alis. Attorney Cow. Apo, at saka maganda po rito, yun nga, meron na tayong e-registration. Nung more than 10 years ago, nung ako po ang PO administrator, pangarap pa lamang po ito, itong pagkakonduct ng PIOS online. Ang tanong lang po nito, Pastor Joe, based on your on-the-ground experiences. At saka siyempre, ito po isang libreng serbisyo na ginagawa po ng GFM. In fact, meron tayo atang mga dinedeploy ng mga staff members nyo po doon. O kaya dyan pumupunta sa opisina ng GFM para umasiste doon sa mga hindi techie, hindi po masyadong techie. At kailangan kasi nga po, online ito e-registration nga,
Pakipaliwanag nyo nga po, Pastor Joe, kung paano ang tulong na ginagawa ng GFM staff members patungkol po dito. Sige ba? Opo. Yung e-registration, Attorney Cao, may bayad po kasi yan doon sa aming building sa baba. May mga nag-o-offer po diyan sa harap mismo ng DMW. Kaya kung minsan nakaharang nga yung mga kababayan natin nag-o-offer na may bayad na e-registration. Doon ka kasi sa cellphone, Attorney Cao, kaya na pong mag-e-reg sa cellphone. Mhm. Yung iba naman sa computer, mas madali kasi sa computer. Ngayon, hindi ka kasi makakapag-process kahit yung OEC, yung exemption ng OEC, kung hindi ka naka-e-registration. Parang yun ang pinakaunang-una na kailangan mong gawin. So, dito sa GFM, ino-offer po namin yan na free. Tatandaan lang nila yung kanilang ginamit na email, o di kaya kung wala pa sila, dito gagawa ng aming staff, walang iba kundi si Melvin Ferrer, isang volunteer staff natin, Pastor Dennis Diamante. Tumutulong po sila, libreng e-registration para makapag-start ka ng process mo sa pag-upload ng mga dokumento. So, free service yan na binibigay ng ating ng Global Filipino Movement dito po, Attorney Cao. So, yun po ang uunahin nila, e-registration. At bagitin lang po natin, marami na nakakaalam yan, marami na, pero bagitin pa rin natin. At least doon sa mga hindi nakakaalam, o kaya kailangan ng reminder, ang Global Filipino Movement offices po ay nasa katabing building mismo, kapitbahay ng POEA building dati, ngayon ay DMW building, nasa 10th floor po, nasa 10th floor. Bago-bago po yung kanilang elevator ngayon dyan, dalawang bago. Kaya madali po kayo makakakyat doon sa 10th floor, sa GFM offices ng State Center 2 building. At Pastor Joe, yung po bang sila Pastor Dennis, Pastor Mervin, sila po ba ang ating pong OFWs ay pupuntang kinakailangan sa GFM offices do sa 10th floor ng State Center 2 building, o meron tayong staff din na dinideploy po ninyo, pinapupunta mismo sa DMW building at doon nila tinutulungan kung dala-dala nila yung pinapasok din sa yung laptop nila. Paano po yan? Pakipaliwanag niyo po. Maraming salamat po. Pre-pandemic, Attorney Cao, ang GFM ay may computer na 3 sa loob mismo ng DMW o POEA. Yun ho'y pag-aari ng GFM pinapagamit doon sa DMW o POEA. Ngayon, dahil sa yung nagkaroon ng pag-aayos nung tanda nyo, na-renovate, Attorney Cao, yung building, pinaganda ngayon, di ba? So nag-rearrange dahil sa pag-rearrange, in-advise tayo ng DMW o POEA na i-pull out muna hanggang hindi na iaayos yung mga rooms kasi nandun yun sa WED, Workers Education Division. Ngayon, simula nung mawala yon hanggang ngayon, tinamaan tayo ng pandemya, hindi na ho naibalik yon. Kaya ang ginawa namin, nag-set na po ang GFM dito sa mismong tanggapan, yung dating, yung harapan, yung lobby mismo, pagpasok yun na po mismo. Tatambad po sa inyo si Brother Melvin, siya po ang expert namin on the mga e-copy o lahat ng e-records ng nire-required sa pag-abroad. Ayan po. Ngayon, may computer kami at may laptop din na ginagamit dyan po. Pero libre, kagaya na sabi natin, libre, at yun ang gumagawa mismo, Attorney Cao, yung mismo si Brother Melvin. Sasabihin lang ng OFW yung mga information, gagawa din ng account, at ang Attorney Cao, maganda rito, yung account number o yung account name at saka password, isusulat yon, ipapatabi sa OFW para hindi na magbabalik-balik sa aming opisina. Kasi doon sa mga libre, Attorney Cao, hindi ho pinibigay nila yung password at saka yung users. So ang ibig sabihin, pagbalik mo after 2 years, magpapagawa ka uli kasi hindi mo na ma-recall yung ginamit na email o Gmail o Yahoo man yon,
hindi mo naman, so magbabayad ka uli. So sa amin, hindi. Pinatabi yun, pinasisecure yun, para hindi magpabalik-balik sa opisina namin. Yan. At saka may kasama pa pong, bukod sa libre po yan, yung serbisyo na yan, may libre pa pong merienda. Kapag inabot kayo ng tanghalian doon, may libre tanghalian pa. Yun ang mga dagdag na serbisyo, paglilingkod dahil ang Global Filipino Movement ay nagmamahal sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at pamilya nila. Nabanggit lang po natin, ano? Baka nagtataka, ano ba yung Global Filipino Movement na yan? At bakit nakakapagkaloob ng libreng serbisyo? May libreng tanghalian, may libreng pananghalian. Ito po kasi mga nagmamahal kay Lord. Ito yung mga naglilingkod sa ating mga OFWs na alam nila, pinaglilingkuran nila, ang ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, si Lord Jesus Christ. Ano po? Yung katotohanan kanina, nung Colossians chapter 3, verse 23. Ito po ay pinagsama-samang leaders po ng church, ano? Yung body of Christ ang tawag diyan, ano? Yung general church sa buong Pilipinas. Iba't ibang mga denominations, meron pong Baptist churches diyan, ano? Merong CCF, may GCF, may VCF, ano po? Ang chairman po niyan si Bishop at kasama pong founders niyan, si Bishop Efrain Tendero, ano po, dating National Executive Director ng Philippine Council of Evangelical Churches, naging international CEO, Chief Executive Officer po ng World Evangelical Alliance, ano po. At ang kanyang co-chairman, isa pong Filipino-Chinese na Taipan. Sabihin ng Taipan malaking negosyante po yan, ano? Si Sir Doctor, may doctoral degree siya nga, honoris causa, Dr. Allen Rojas, at iba't ibang mga representatives, si Bishop Rayuben Abante, ano po, Bishop Manny Carlos, ano po, mga senior representatives from VCF. Sila po ang nagpa-finance niyan. Yan po yung pagmamahal nila sa Panginoon, pagmamahal sa ating bansa, pagmamahal sa ating mga OFWs. Kaya po libre yan. Ano? Ginagawa po yan ang may pagmamahal. Yan. Pastor Joe, eto na po, yung mga work requirements. Submit the work requirements. Sige po, itodo nyo na ang discussion dito. Sige po. Opo, dito po nakalagay po sa ating steps, ang number 2, ulitin ko, yung PEOs, medyo huhulihin lang natin ang kaunti yan, Atty. Cao, sapagkat yan ay kapag nakumpleto mo na, saka papasok yung PEOs halos. Ayan, okay, so ang next ay pagsasubmit ng ating mga requirements. Siyempre, yung mga requirements ay bahagi na dyan, kasama dyan, nahanap ko lang ito. Okay, ito. Siyempre, yung personal data sheets, transcript of records, high school and college diplomas, certificate of employment, board certificate of training and trade certificates if applicable, at passport 2x2, at saka social security system, services, update and PhilHealth members data record. Dito sa context o base dito sa mga requirement, Atty. Cao, na ito, ang ibig sabihin nito ay dadalhin nyo lahat ito sa inyong ahensya kung saan kayo nagpuproseso ng inyong papel. Halimbawa, kung seaman kayo, seaman's book. Kung regular kayong hindi ka naman seaman, land-based ka, passport, yan yung kalintulad na requirement. Lahat ng ito, hinihingi yan, Atty. Cao, ang mga kaagapay, hinihingi yan ng ahensya to comply with the requirements, para ikaw ay maproseso ang iyong requirement para sa paglabas mo ng bansa. Ito ang hihingin sa iyo, parang ikaw ipe-pre-qualify ka. Kung ikaw ay makakapasa dito sa mga requirement na ito, hihingin sa iyo yan, sabihin okay ito, then ipo-process namin. Kaya ang inuuna ng malimit ka, Atty. Cao, ng mga ahensya, yung pag nasubmit mo na to, isasubmit muna, magpapamedical muna, pre-medical. Kasi ang paliwanag nila dyan, bago tayo magproseso ng iba, check muna natin, nakalagay dito, may nakalagay dito na na medical. Mukhang wala dito medical. Ha? Yung po sa mga doctor
preliminary interview and evaluation. Okay. Ayun, yun. So, kumbaga lahat ito sa isang lugar, isasubmit ang lahat ng ito sa inyong ahensya. Please comply all of this because kakailanganin niya ng ahensya nyo. Ayan. Yun po, Atty. Cao. Ayan. At yun naman pong preliminary interview and evaluation, may mga pagkakataon po, no? Or for the most part, merong HR manager, ano po, yung prospective foreign employer, bukod po ito sa mga kasambahay, ano? Ito yung mga skilled workers, ano? Dumarating po dito nagko-conduct ng preliminary interview, ano? At malaking bagay po yan kasi mismo yung representative HR officer ng prospective employer, ano ho, kung minsan siguro yung foreign recruitment agency representative dumarating po rito at nagbibigay nga po nitong tinatawag na preliminary interview and evaluation. At kapag po pumasa kayo dyan, malaking bagay na po yan, ano? Also, Joe, pagka based on your on-the-ground experiences, ano, kapag government to government o kaya ay direct hiring, yung mode ng deployment ng ating OFW, hindi po yung dumaraan sa through the local private recruitment agency. Ito po bang mga requirements na ito ay relevant din lalo itong mga documentary submissions na ito? Pastor Joe. Yes po, Atty. Cao. Pero kaiba lang ang proseso kasi they will submit it online. Lahat pong ito sinasubmit online. Hindi po ito binibigay. Saka lang po ito binibigay pag na-press select na sila online. Lahat pong yan isasubmit nila. Kapag government to government. Ayan. Ngayon, kung sa direct hire, Atty. Cao, kasi another mode ng deployment overseas ay yung exemption, malimit yung pinapaliwanag niya na wala naman talagang direct hire sa batas sinasabi. May mga exemption na pinapayagan with the approval ng ngayon secretary ng DMW. Pero kalimitan sinasubmit ang mga dokumento pag naunang na-submit na yung dokumento ng mga employer na inyong papasukan sa ibang bansa. So itong mga to ay susunod na mga dokumento lang na isasubmit mo sa kanila, sa POA. Ayan, sa DMW. Ayan. At ito po, mayroong mga banggit din dito, yung processing of your documents with the then POEA and now the Department of Migrant Workers and other concerned embassies or entities. Ang sabi po rito, your documents your agency or company will now proceed to process your documents with the following entities. Yung concerned foreign embassy dito sa Pilipinas, foreign embassies ng mga receiving countries, for purposes of visa issuance and stamping, yung dating POEA, ngayon po ay DMW, ito po, for registration and documentation of employment contracts as well as issuance of e-receipt or overseas employment certificates, otherwise known also by the abbreviation OEC. Parang ginto po ito. Ito pong OEC nito, parang ginto po ito. Napakalaga po nito. Department of Foreign Affairs, if certain documents need translation and authentication, for example, employment contracts, written wholly in the foreign language. At saka po yung concerned airline for issuance of booking certificates of prepaid ticket advice or yung PTA. And then, eto na po, ang kasunod po nito, you must attend the PDOS, yung Pre-Departure Orientation Seminar. But before we proceed to the PDOS, Pastor Joe, baka meron pa po kayong ilang mga paalala para sa ating mga prospective OFWs. Sige pa. Para hindi po kayo malito, of course, kailangan yung ang malaking tulong, Atty. Cao, kung sila nag-a-apply ng agency, hindi sila masyadong mahihirapan
na i-comply sa pagkatutulungan sila ng ahensya kung saan sila nag-a-apply. Plus, yung mga sunod-sunod na mga requirements, actually nakalista na yan, Attorney Kao, sa kanila. Pag nagpunta sila, nag-decide sila mag-apply sa isang ahensya, may mga list na yan ng requirements na i-comply nila. Pagsasabay-sabay, and then they will submit it to the agency. Then bago mag-proceed yung ibang mga procedures na kagaya ng pagkuha ng PIDOS, ito yung sinasabing ang PIDOS naman, alam din naman ng agency yan kung paano ang gagawin. I-schedule yan dito sa DMW sa baba, sa second floor para sa schedule ng kanilang PIDOS. Bago ka mag-PIDOS, ayan, nagsisimula, doon ka nakukunan ng iyong e-reds kasi yun ang start. Napasok ka na. Parang ganito yan, Attorney Kao. Yung mga dokumento na pinakita natin kanina sa labas ng DMW yun eh. And now you will be submitting all documents papunta sa DMW para ma-record ka na, makapagsimula na ang process. It will start on e-registration, yung sinasabi natin kanina. Then, pagdating mo doon, pag meron ka na, since kompleto na, sasabihin, sige, pwede ka nang pre-departure orientation seminar. Diyan din yan sa DMW sa second floor. Kinakandak ng OWA, pero ang GFM dyan, Attorney Kao, ay merong 15 minutes time to share the core values o yung aming tinatawag na mga values na dapat ma-imbibe ng ating mga OFW, yung maayos na pamumuhay, pamilyang buo, malalim na pananampalataya, kapakipakinabang sa bansa at sa bansang kanilang pinaglilingkuran. Yun po, mga values na itinatanim ng GFM pagkatapos ng PIDOS, mga 15 minutes, doon din sila Pastor Dennis ang nagkakandak po noon. Ayan. At siseryosohin po ninyo. Part po yung pag-attend at sa pakikinig. Huwag niyong tutulugan yung PIDOS. O kaya po ma-arouse lang. Kasi po ang tinatalakay dyan. You are getting educated on topics such as travel and immigration procedures, housing concerns, employment questions, cultural assimilation, yung paano kayong makaka-face in doon sa kanilang ibang kultura. Naku, ibang kultura po yan. Napupuntahan po ninyo. And other helpful information to help ease your journey in a new country. Kaya mga kumapo ito sa mga bago pa mga prospective or new OFWs. Pasadahan nyo po itong validation of documents, lalo na kapag po dumaan kayo dun sa Labor Assistance Center, LAC ng POEA, ngayon DMW na. Sige po, Pastor Joe. Parang excited na ako kasi after this lilipad na kayo. After this lilipad na kayo. Sige po, Pastor Joe. Kaya nga hindi na mapalagay yung iba pag nagpidos na. Ayun ako, habang nagpipidos sa Attorney Kao, ang iniisip na, kaya susot ng sapatos. So wag niyong alalahanin po yun. Madali ang preparasyon doon. Pero ito, kailangan niyo po, dala mo ito, lalong-lalo na pag ikaw ay lalabas na ng bansa. Siyempre, ipe-validate yan ng inyong agency, Attorney Kao. Kaya malaking bagay talaga po kapag may ahensya Kasi binabalidate lahat ng mga requirements. Nache-check muna. Okay. Una, travel document. Ang travel document natin, passport. Yun yung ating dokumento pag tayo lalabas ng bansa. Siyempre, dala-dala mo din yung inyong PEYO certificate. Huwag mong kalilimutan din yung PIDOS certificate ninyo. Kailangan po yun. Government forms, kagaya ng ID, SSS ID, PhilHealth ID. Bagamat yan hindi naman na nire-required, Attorney Kao, pag ikay lalabas na ng bansa. Pero sa agency, nire-required po yan nila. Kasi yan ang, lalo kung seafarer, Attorney Kao, may mga payment, di ba? Pag seaman, binabayaran po yan ng employer, ng inyong money. Okay, yung travel money. May mukhang pang turista din, mukhang pang turista ata ito nakita natin. Siguro, ang ibig lang sabihin nito,
Siyempre, kailan ba ka may na magustuhan kang bag, magustuhan kang t-shirt, at least mabibili mo. Hindi, lalo na kung attorney ka, kung hindi ka kasambahay, skilled worker ka kasi mag-iintay ka sa accommodation, siyempre may magugustuhan ka, lalabas ka, bibili ka. Habang naghihintay ng deployment mo doon sa yung company. Aba, may credit card pa dito. Naku, huwag niyong gamitin yung credit card. Huwag kayo nasa ibang bansa. Okay, yung debit cards at iba pang mga, ito maganda ito, attorney, ikaw, yung 10,000 pesos. Kung kayo mag-abroad, huwag kayong magdadala ng 10,000 pataas na pera, peso man yan. Kung dollar, okay lang na mapababa nyo kasi ang 10,000 base doon sa AMLAC law ay 10,000 pataas. Hindi papayagang makalabas ng bansa. So, kahit na meron nakipadala sa inyo, huwag niyo pong tatanggapin yung nakikipadala. Kasi siyempre, ang tingin sa inyo yan eh. Hindi naman sila maniniwalang padala lang yun eh. Opo. Padala. Tama po. Magandang wisdom po yan. Then, copies of employment contract. Ito talaga, attorney Cao, ang hinahanap sa immigration. Itong employment contract, mga kababayan, kaagapay, picturean nyo habang bit nyo yan bago kayo pumasok ng immigration kasi baka kunin niya ng employer nyo, at least may kopya kayo, I-check din, siyempre, yung contact information and address information of your local representative in the Philippines. Pag ito ang pinag-usapan, yung kontrata, naando naman lahat talaga ang mga information mo. Naando na po lahat sa contract. Kaya, i-secure mo na may kopya ka. Kung hindi mo kaya pa-xerox, picturean nyo na lang po. At yon, ang hahanapin sa immigration, kauna-unahan, your OEC, Attorney Cao. Ito yung clearance mo, kaya kalala. Kaya sabi ko, ginto yan eh. Kaya, opo. Hindi hahanapin yung inyong SSS ID, yung inyong PDOS, hindi po hanapin na doon. Ang hanapin doon yung kontrata at saka yung inyong OEC, patunay na kayo ay legal. Nakakomply kayo ng mga requirements na hinihingi ng pamahalaan. That's why DMW issued an OEC. It means a clearance to you to travel and work abroad. Yan po yung ating dyan. Yun yung sinasabi natin. At yun po, after all of this, nakalusot na po kayo sa biyaya ng Panginoon Diyos. Halimbawa doon sa immigration processing na yan, ayun po, makakasakay na po kayo sa aeroplano patungo sa country of destination. Pero sa lahat po ng ito, prayer. Lagi kong sinasabi, ito po yung banggit lagi. Ang ating supervising producer, Ma'am Jo Cabrera Alabastro. Prayer. And speaking of prayers, so Jo, sige po, kayo na rin ang mag-concluding prayer para sa ating episode sa umagang ito ng Lunes. Sige po. Manalangin po tayo. Maraming salamat, Panginoon, na kahit pansamantala ang aming pag-abroad ng aming mga kababayan, at least nagagabayan po namin sila. Tulungan niyo sila, Panginoon, na maging matalinong OFW, mapagmahal na OFW, mapagkalingang OFW, nagnanais na buo pa rin ang pamilya, tustusan o pangalagaan ng kanilang relasyon, at sa kanilang pagpoproseso ng papeles, tulungan mo sila na lahat ng ito ay mga requirement, hindi lang para makalabas ng bansa, kundi handang-handa na para sa paglabas ng bansa na mapangalagaan ang kanilang mga pamilya sa pamagitan itong trabahong kanilang ina-applyan o sa kanilang pupuntahan. I-bless nyo sila, Panginoon, sa mga nakapagpidos na sa ngayon, napaalis na sila today. Panginoon, ingatan nyo sila, gabayan nyo sila sa kanilang pang-ibang bansa, makatapos ng kanilang kontrata, makauwi ng Pilipinas na mabuo pa rin ang pamilya, ayos ang pamumuhay, blessing sila sa ibang bansa at lumalalim sa pananampalataya. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Amen at Amen. Kung meron po kayong ibang mga OFW concerns,
Pari kayo magbigay ng mensahe sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, FB page, at sa serbisyong OFW, FEBC Radio. Magkakarikom po tayo muli bukas at sa mga susunod na araw, isang linggong singkad sa serbisyong OFW, sa radio, online at dito po sa Cable Channel 185, sa Signal Cable, ito sa pakikipagtulungan ng GCTV para sa araw-araw at sunod-sunod na edisyon ng serbisyong OFW. Kasama pa rin ang inyong mga lingkod. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong Labor Day. Ako po si Pastor ni Carlos Kuya Kaloy Cao Jr. Ito naman po si Pastor Joe Biaso. Muli pong magkarinigan tayo bukas sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW. Magandang araw po sa inyong lahat. At siyempre po ang ating declaration at ang ating palangin. Pagpalain ng Panginoon Diyos ang ating mga OFWs, kasamang palagi sa dalangin ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. God bless everyone. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Wilma Tiangco, dito po sa bansang Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW. Serbisyong OFW.